Pulso at Balita. 8 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Huwag na ho nating patagalin. Nakaredy na ang ating nung katropa. Ito si Brigadier General Noel A. Bestuir, Philippine Army. Siya po ang commander ng ating 802nd Infantry Brigade. Sa ilalim yan ng 8th Infantry Division, ang ating pong hukbong katihan. Kaugnay po ito doon sa binabalita natin kanina doon sa ating military news, na dalawang mataas na leader po ng kilusang New People's Army ang sumuko diyan po sa bahagi ng Eastern Samar na area of responsibility na ating 802nd Brigade, na pinamumunuan nga po nito si Brigadier General Noel A. Bestuir. Alamin natin ang kabuang kwento nito. Magandang umaga po, General Bestuir. Nick Lipan at Chibare po, live na tayo dito sa ating Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio Boses ng Kawal Pilipino, sir. Yes, good morning katropang Nick, at good morning din sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at taga-subaybay ng inyong programang Pulso at Balita. Yes, sir, mukhang patuloy yung pagiging epektibo ng mga inilunsad ninyo ng mga programa para mahikayat itong mga miyembro ng New People's Army na sa pagsuko at magbalik loob dito sa ating gobyerno, lalo na yung pagtap ninyo sa kanilang mga pamilya and sa kanilang mga dating kasamahan dahil unti-unti nang nauubos. Yung dalawa na ito parang galing din ba ito dun sa Apoy Platoon? Yes, katropang Nick, no? Ang dalawang sumuko sa tropa ng 78 IB at saka ng 52nd IB ay si Rolando Romangka, alias Arman, na siya mismo ang CEO o yung pinaka-leader nitong Apoy Platon ng Sub-Regional Committee sa amin na kumikilos dito sa Eastern Samar. Kasama din niya ang kanyang medical staff na si Juby Mendez alias Peter. Kasi ito sila yung itong si Arman o si Roland Romangka, siya yung pinaka-leader. Doon siya naka-member siya ng isang squad din doon, yung squad 1, na halos maubos na. Dalawa na lang sila ni Peter ang natira. Kasi namatay man ang isang sa mga squad leader nila na si Joel Guarino o si alias Duran ng mga nakaraang encounter ng tropa natin sa 78 IB. So ito ay nagpapakita na dalawa na lang silang natira. Ikita nila na mas maganda ang buhay ng kasama nila dito sa baba. Nawala na ang kanilang will to fight at ang kanilang will to survive kasi nahihirapan na talaga sila. So yun yung circumstances na yun na leaving them no choice but to abandon their armed struggle at bumaba na rin at wini-welcome natin sila. Kaugnay din niya na katropang Nick kanila ding binalik o yung kanilang mga armas na kanilang iniwan muna doon sa isang interior barangays ng General MacArthur Eastern Samar na nakuha din ng ating mga tropa, katropang Nick. I see. So, sinong nag-facilitate ng kanilang pagsuko? Kusama sila nagpunta sa ating mga battalions or meron silang nilapitan? Meron silang nilapitan na dinugtungan na kanilang pagkakaalam ko sa ikwento nito is itong si alias Arman may trusted siyang kaanak na may kilala ding sundalo na taga 52nd IB o bagamat ang 52nd IB ay hindi under ng 82nd Brigade. So doon sila kumontak at tinulungan tayo ng 52nd IB na pababain ito si Roland Romangka o si alias Arman kasama itong si Peter. At doon sila bumaba sa top, hindi na doon sa area kung saan sila kumikilos. Okay. Dahil alam nila na pagka sila ay nagpakita doon, ituturo sila ng ating mga kababayan doon. So natatakot sila doon sa lugar na dati nilang hawak. So doon sila sa top. At yun nga, sa tulong ng 52nd IB, ng mga tropa ng 52nd IB na nag-facilitate dito, nakuha natin ito si Arman. At tinuro naman ang mga armas na kanilang tinatago. 2 M16 rifle ito, katropang Nick. Kumusta po ang kanilang kalagayan ngayon? Sa ngayon nandun sila sa sa mga tropa pa rin natin sa Eastern Samar at kasalukuyang pinaprocess ang kanilang mga benepisyo lalong-lalo na't may baril silang dala
Oo. May firearms remuneration ito, Mhm. yung mga immediate livelihood assistance, no, na sa pagkakaalam ko kahapon, no, naibigay na ng lokal na pamahalaan, no, ng Eastern Samar na Oo. doon sa 78 ILB na kanilang gin-facilitate kahapon mismo, Katropang Nick. Pero ano po ang report sa inyo about dun sa kanilang mga physical condition, yung health condition nung sila po ay magbalik loob? Okay naman sila, Katropang Nick, 'no, at yun nga, 'no, kasama sa ating standard operating procedure, 'no, Mm. na pinapa-medikal natin ito para ma-ano, 'no, dahil tinutulungan naman tayo ng mga doctors na kaibigan natin diyan, may mga medical retainer din yung mga battalions natin, 'no. Oo. So pina-check up ito at ayon sa update sa akin, 'no, ng battalion commander ng 78 IB na si Lieutenant Colonel Joseph Bugawan, Mm. okay naman ito sila, Katropang Nick. So ngayon, 'no, nandun sila sa 78 IB, pina-process yung kanilang mga papel, 'no, na ang mga para sa kanilang mga benepisyo. Oo. And meron bang pahiwatig, sir, na yung dalawang sumuko gusto rin pa sa ilalim dun sa amnesty, dun sa inialok po na amnesty ng ating gobyerno? Yes, Katropang Nick, 'no, lahat naman sila, 'no, na ano ay qualify doon sa amnesty program, 'no, Oo. maliban lang kung sila ay may kaso, 'no, na Oo. which is hindi na bibilang doon sa binibigyan ng amnesty, 'no, like yung mga crimes against person, Oo. crime against chastity such as rape, 'no. Mm. May mga gano'n na hindi Hindi yung sakop, 'no, nitong mm. amnesty program. Mm. So kasalukuyan ding tinitingnan natin 'yan. At so far, 'no, wala pa naman kaming nakita, 'no, na may kaso silang kagaya niyan na Katropang Nick. Ano ho ang estado ngayon nitong Apoy Platoon? Ano po 'yun, Katropang Nick? Yung estado po ng Apoy Platoon ngayon, ano nang sa kasalukuyan, ano na ho ang ilan pa ba yung bilang na natitira dito matapos sunod-sunod yung naging mga pagsuko dito, ano, ng mga miyembro nung natitira pa na Apoy Platoon? Yes, Katropang Nick, 'no. Sa ngayon, 'no, may 11 na lang talagang natitira dito sa Apoy Platon at ito ay dalawa doon mula sa Squad 2 at siyam, 'no, ang sa Squad 3 na medyo buo pa yung Squad 3, 'no. Oo. So tuloy pa rin ang ating mga ginagawa, 'no, ang ginagawa ng mga units natin doon sa Eastern Samar, 'no, particularly ang 78 IB Mm. para tuluyan pang makumbinsi itong mga natitira na lang, 'no. Biro mo 11 na lang sila. Oo. Nung inilunsad natin ang Project Apoy, 'no, 16 pa ito sila. So Oo. kailan lang 'yon, 'no, mga 2 months ago siguro, 'no, na Mm. nilaunch natin ang Project Apoy at ito, 'no, nagiging resulta. So very positive tayo, 'no, sa tuloy-tuloy na ginagawa ng ating mga troops on the ground, 'no. Sana, 'no, Oo. maliwanagan dito sila at maubos na at pagka dumating yung panahon na 'yon, 'no, kahit na maglakad tayo do'n sa kabundukan, wala nang babaril sa atin dahil wala nang Mm. armado tayong kalaban. Nandito na sila sa baba, kakampi na natin. At Okay. kaugnay din diyan, Katropang Nick, 'no, Yes, sir. kahapon lamang may isa ding armas na itinuro 'tong isang NPA din natin na member ng Bugsok Platoon do'n sa Samar, 'no. Mhm. Kung maalala niyo nung May 30, 'no, nagkaroon ng encounter ang ating 63rd IB sa pamamagitan nito at yung Bugsok Platoon. So may Mhm. namatay na isang NPA doon at may na-wounded, 'no. Itong na-wounded pinagamot natin. Mhm. So bagamat hindi pa siya makalakad ng maayos ngayon dahil sa kanyang tama ng baril, 'no, ay tinuro niya yung alam niya na kung saan itinago yung armas, 'no, na hawak ng kanilang kasamahan na medyo may edad na hindi niya na dinadala dahil 9 Aha. millimeter na lang daw ang armas na dinadala. So kahapon nakuha ng ano natin ng tropa ng 63rd IB. So ito ay isa ding indikasyon, 'no, na yung 'pag tinulungan mo itong mga kaaway natin dati, 'no, na na-wounded, Mm. babalik din sa atin, 'no, at na dun na-develop ang trust and confidence, 'no, na build natin yung confidence building measures natin sa kanila ay na ano, kaya ito, 'no, nakukuha na natin yung mga armas na dati kahit alam Mm. nila, hindi nila sinasabi, Katropang Nick. And at saka dun siguro na-realize niya na nung time na gano'n sa engkwentro na nasugatan siya, sa halip na siya ay bitbitin o alalahanin ng kanyang mga kasamaan, iniwanan nila ang mga sukat at itong mga kalaban, yung itinuturing niya kalaban na mga miyembro natin kasunduluan na siya pang nagbigay sa kanya ng medical na atensyon, ano? Yes, Katropang Nick, 'no, at yun ay sinasabi nga niya, 'no, na hindi niya akalaing mabubuhay Oo. siya nung nakita niya yung tropa. Mm. Pero yung mga tropa natin, 'no,
siya ang nagbigay buhay sa kanya, no? Kasi si Nave nilapatan ng first aid, tapos yun dinala na sa hospital at doon na siya nagpapagaling na nga ngayon, no? Oo. Yan ay dahilan dahil ang mahigpit na pinapatupad natin, no, ng buong armed forces Mm. ay yung ating rules of engagement, particularly ang pag-respect, no, sa Oo. international humanitarian law o yung sinasabi na laws of armed conflict, no, na pagka may wounded na kalaban Mm. ay wala na siyang kakayahang lumaban. Kaya Mhm. dapat ipapagamot natin, no. So sinusunod talaga 'yan by heart ng ating tropa, mga tropa natin na Mm. katropang Nick. And one thing is, yung sinabi nyo kanina, sir, na yung itinuro na armas nitong wounded ano ng Bugsok Platoon, armas ng isang medyo may edad na. Kaya dahil sa kanyang katandaan siguro hindi na kaya magbitbit ng mahaba, so maiksi na lang yung kanang binibitbit, so itinago na. So kumbaga yan indikasyon na talagang wala ng mga bagong miyembro, wala nang ma-recruit siguro ng mga kabataan o ng mga matitipuno pa pangatawan nitong New People's Army para magbitbit ng kanyang mga armas, ano, kaya itinatago na lang. Indikasyon na talagang wala nang o halos hindi na epektibo yung kanilang recruitment, no. Yes, katropang Nick, no. Yun nga rin ay bahagi ng sinasabi ng mga latest na surrenderin natin, no, na wala Oo. na silang mare-recruit. Imbes na magre-recruit sila, magtuturo doon, sinasabihan pa sila ng mga kababayan natin doon sa kanayunan Mhm. na bumaba na lang kayo, iwan niyo na lang yung armadong pakikibaka, hindi naman kayo aanuhin ng gobyerno, Oo. tutulungan pa kayo ng gobyerno. Mhm. So dito sa Leyte, no, ang pinaka-latest na parang political officer nila na sumurrender dito, ay isa yun sa dahilan, no, na sabi niya, wala nang naniniwala sa amin, useless na yung aming kasalukuyang ginagawa. So wala nang silbi na mananatili pa ako dito sa Kilusan. Oo. Samantalang ang aking anak na iniwan ko lang doon sa pamilya ko ay nangangailangan sa akin bilang nanay, no? Okay. So, yun yung mga isa sa mga dahilan. Tapos sabi pa nga niya, yung mga kabataan ngayon, no? Mga kabataan ay busy na sa cellphone dahil may mga Yan, piso oo. wifi or piso Oo. net doon sa mga lugar. So, imbis na makinig sa kanila, yun, kalikot ng cellphone ang ginagawa, no? Which Mhm. is hindi nila magagawa yun kung nandoon sila sa loob, no? Dahil Bawal. doon nagtatago ka, walang signal yung area na kung saan kayo kumikilos, mga Oo. ganyan ba? At saka ang So, natutuwa ko sa inyo ngayon, mas marami ano yung mga nahihikayat ninyo na sumuko, ano. At least so wala ng buhay na masayang at kumbaga ma-avail nila yung mga benepisyo na ibinibigay ng ating gobyerno through iklip halimbawa, ano, kaysa dun sa mga talagang nagmamatigas na nasasawi dun sa mga legitimate na mga engkwentro, ano? yes, katrupang Nick, totoo po yan, no? Dahil nga, ah, nakatanim sa kanilang isip, no, Mm. yung kanilang indoktrinasyon, no, na pag bumaba ka, either makukulong ka, papatayin ka, itutorture ka. Oo. So, sa patunay, no, ng mga kanilang dating kasamahan, no, na mas marami na ngayon dito sa baba kaysa sa natitira pa doon sa loob, Mm. napapasinungalingan natin yung mga claims nila na yan. At Oo. yun ang dahilan, no, lalo na't nakikita nila yung magandang kalagayan, no, ng Mm. kanilang mga kasamahan na nandito sa baba, no. At kaugnay din yan, katropang Nick, no, noong August 25, no, which is Sunday, Oh. nagkaroon din kami ng Levox reunion, no. Ito ay reunion na mga dating members ng Island Committee Levox Aha. na kumikilos dito sa Leyte, no. So Mm. nag-launch tayo ng Project Levox, similar to doon sa Project Apoy natin sa Eastern Samar, no. Oo. Para tulungan din tayo ng mga dating members ng Island Committee Levox Mhm. na kumbinsihin din, no, at yun nga kasama din doon sa pag-launch natin ng reunion nila, inimbitahan din natin ang mga pamilya pa ng mga active na NPA na kumikilos dito sa Leyte at doon natin nakita, no, na ang mga concerns ng pamilya. Ayun, yung iba doon wala ng balita sa kanilang kaanak. Sabi Aha. ng mga sumurrender dito latest natin na okay pa yung kapatid mo doon, okay, okay naman, buhay pa siya. So nabubuhayan ng loob at lalong Mhm. nagpupursigi, no, na gumawa ng paraan Mhm. para makausap man lang, makapagbigay ng mensahe
at anything no that would help them reunite no with Aha. their families na nandito sa baba ngayon, Katropang Nick. Oo, And hopefully no magbunga din to ng maganda kagaya oo, nung sa nangyari apoy. doon sa Eastern Samar na yun na malapit na talagang maubos itong SRCC sa May, Katropang Nick. At saka maganda kasi yung naging resulta nung inyong ginawa na pagbubuklod dun sa mga miyembro ng Apoy Platoon na nauna ng mga nagsisuko. Ayun, nagsunod-sunod yung mga kanilang mga opisyal ano, maliban dun sa isang napatay na yung leader yata ng isang squad ano, and then sumuko yung kanyang may bahay. So, dito mo makikita na magandang gawing president ito kung dito ho sa gagawin ninyo na reunion din doon sa mga sa Livox ano. Yes, Katropang Nick, dahil nga doon sa success story nung Oo. mga ginagawa natin doon sa Samar, ni-replicate natin ito dito sa Oo. Levox, no? At minodify din kasi kagaya dati dito man nagsimula sa Leyte, no, ang Mm. pag-uugnay natin sa pamilya. Yung alang pagka tayo makipag-usap sa pamilya, medyo nagdadalawang isip, nag-aalanganin, natatakot. Oo. So, yun, tinutulungan tayo ng mga ibang stakeholders, no, kasama kagaya ni na mayor, no. Si na Mm. mayor kinausap yung pamilya, tinutulungan din. Ngayon, no, paisa-isa at tuloy-tuloy din ang pag-surrender nito, pagbaba dito sa Mm. Leyte ng mga members ng Island Committee Levox, no. So dito Mhm. sa Leyte kasi, Katropang Nick, no, ang Island Committee Levox, dalawang platoon ito, Platoon 1 at saka Platoon 2. Okay. Yung Platoon 2, lilima na lang ang natitira, Katropang Nick, no. Aha. So doon sa kabila ay Yung may uno. 21 pa yung Platoon 1 Aha. na hiniwa-hiwalay sa tatlong squad, no. At Ah. yun, no, ay kasalukuyan ding tinatrabaho natin. So kagaya doon sa Apoy Platoon sa Samar, Mm. na dati apat na squad, Mhm. ngayon isang squad na lang na 11 ang natitira, no. From Aha. 47 members, naging 11 na lang ang natitira, Katropang Nick. So we are hopeful na with the template, no, na ginawa natin doon sa Samar at saka sa Eastern Samar, Mhm. at mas mahihigitan pa natin dito ang magiging resulta niyan pagpatuloy na ginagawa nito ng ating mga tropa sa tulong, no, Aha. ng mga lokal na pamahalaan at ng ating local task force LCAC dito sa Leyte at saka sa Southern Leyte, Katropang I Nick. see. So, linawin ko lang sir, ang Apoy Platon, meron siyang ilang squad nga? Tatlo ba yon na ngayon merong isang squad na lang na natitira with 11 members Dati, ba? Katropang Nick, apat yan. Apat, Oo, okay. halos ngayon naubos natin yung original na squad 3. Aha. So nag-reorganize sila, naging tatlong squad. Okay. Naubos natin ngayon ang halos ang squad 1 at saka yung squad 2, dalawa na lang natitira. Oo. So isang squad na lang yung newly formed nila na squad 3 at Mm. saka yung dalawang natitira doon sa squad 2. Yung sa Ayun. Bugsok Plateau naman dati 18 yun. Aha. Ngayon, siyam na lang silang natitira, isang squad na lang, Katropang Nick. Oo. I see. So kumbaga yung Apoy Platon at yung Levox Platon binubuo ng mga squad ano na unti-unti ninyong na dismantle. Yes, Katropang Nick, no? Kasi 'di ba kung mag-military operations tayo, Oo. yung unit organization nila yung hinahanap natin. Mm. Yung nga, ang adjustment nila naghiwa-hiwalay. Yan, oo. So, meron din tayong adjustment, no? Itong pamilya nila ang katulong natin, yung dati Correct. nilang kasamahan, Mm. which is naging effective. Dahil Oo. nandun ang vulnerability nila pag naghiwa-hiwalay sila, wala namang ibang mapupuntahan. Mm. Hindi na makalapit dun sa mga barangay na dating mas base area nila Correct. Oo. dahil nakabig na natin, no? Naging kakampi na natin yung mga barangays na yon. Oo. Yung kanilang mga sangay ng partido sa lokalidad, Mhm. yung mga underground mass organizations nila, nabuwag na natin, Aha. naging kakampi na natin. Wala na sila halos malalapitan. Kagaya nga ng dating analogy natin, no, para silang ibong lumilipad Aha. na naghahanap ng madadapuan. Madadapuan. Mm. So, ang talagang madadapuan na lang nila ngayon yung mga taong trusted nila like yung family. Tapos Oo. natulungan pa tayo ng pamilya nila. Mm. So, ito yung mga nagiging resulta na it's just a matter of time talaga, Katropang Nick. Oo. And maganda rin ano na meron pa silang mga pinagkakatiwalaan ng mga ng mga kamag-anak nila kasi ito yung po pwedeng maging daan na pagdapo nila doon po pwedeng itong mga kamag-anak nila nito ang siyang kumombensi sa kanya base doon ho sa inyong ginawang approach doon sa mga relatives and yung mga former comrades nila plus itong ating LGUs na nakakatulong po ninyo sa inyong kampanya. Tama po yung, Katropang Nick, kasi nga ang foundation nitong kampanya natin is yung pagmamahal ng pamilya. Oo. Pagamat naging NPA yan siya, naging terorista man siya kung ituring, Mhm. pero kung anak mo yan, kung kapatid mo yan,
dugo pa rin ang nananalaytay, no? At kahit na gano'n, no, kailangan mo pa rin tulungan. At pinapakita natin sa kanila na ang pinakamabisang tulong ay yung pababain sila sa isang mapayapa na paraan at magiging kasama ninyo. Hindi yung tulong na pabigyan ng pagkain. Pansamantala lang yan, no? It will Correct, last, oo. for how many days, no? Long But the range lasting dapat. effect ng tulong mo sa kanya is kung makumbinsi mo siyang bumaba, kagaya nitong mga kasamahan niyang nandito, na nakikita nila kung gaano nakasaya, no? Gaano nagkaroon ng peace of mind. Maraming tumutulong, no? At nagkasama na yung mga anak, mga kapatid, mga kapamilya. Yun ang lasting effect, no? Correct. Na ang pagmamahal ng pamilya ay manaig doon sa galit na itinanim sa puso ng mga nagiging NPA katropang Nick. Yun. Well said, General. Nakatutok ngayon at nanonood sa atin ng 78 Infantry Battalion. No? Nakatutok sila dito sa ating interview ngayon, General. Baka po, bago tayo maghiwalay, baka meron pa kayong mga dagdag na information or mga upcoming activities dyan po sa inyong area of jurisdiction, sir. Go ahead. Yes, katropang Nick, no? So siguro papasalamat na lang uli ako sa inyo, no, sa pamunuan ng staff ng DWDD natin, no, ng AFP Radio. At gusto ko lang pasalamatan din, no, ang mga tropa natin sa ground, no. Ang 78 IB doon sa Eastern Samar, ang 63rd IB na nasa Samar, yung 14th IB natin dito sa Mahaplag, no, na nagko-cover ng 5th District at saka sa buong Southern Leyte. Yung 93rd IB natin na nandito sa northern part ng Leyte, pati ang Biliran Province, sa patuloy nilang ginagawa, no, na kampanya na mapanatiling magiging peaceful itong lugar na ating nasasakupan, no. So sa inyo lahat, no, mga katropa natin, pati mga OPCON units natin, no, ang 82nd CMO Company at iba pa, no, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang natin to, no, at nakikita ako na ang attainment ng peace, no, ang kapayapaan ay abot kamay na natin, no. At mangyayari lamang yan kung bumaba na lahat, no, ang mga natitira pang membro, no, ng Island Committee Levox at ng Sub-Regional Committee Sesame. At inasahan natin, no, na sa pagkakaisa natin, mangyayari yan. No. So again, katropang Nick, no, maraming salamat at kape. Yun! Masarap ang kape dyan sa 82nd Brigade. Andiyan po ang kanilang commander, Brigadier General Noel A. Bestuir, Philippine Army. Ang siya po nating nakausap dito sa latest, yung update dyan po naman sa kanilang paglaban dito sa insurgency sa sakop po nitong 82nd Brigade, kung saan unti-unti na hong nabuwag sa tiyaga ng kanilang ginawang pagsuyo doon ho sa mga pamilya at doon sa mga former comrades nitong mga miyembro ng Apoy Platoon, ng Island Committee Levels, ng Bugsok Platoon, etc. Yun, nakuha ho nila sa tiyaga. Ngayon, mas marami ho yung naengganyong sumuko, kaysa doon sa mga nagmamatigas po at nasasawid dun sa mga legitimate operations na sinasagawa ng mga battalions nitong ating 82nd Brigade. So mas maganda, di ba? Epektibo kapag ka po talagang pamilya, yung mga relatives at yung mga dating kasamaan plus yung ating LGUs ang nagsama-sama para po naman labanan nitong ating insurgency. Tiyak magandang bukas ang ating pong patutunguhan. Pulso at balita